Ang mainit na balita ngayon ay ang pagkapalit na naman ng PCO, yung Presidential Communications Office, yung hepe nito na ang rank ay secretary. Ang bagong uupo, nakatatalaga pa lang na Presidential Communications Office Chief o Secretary ay si Dave Gomez, yung kalbong nakikita nyo sa kaliwa. Yan ang uupong bagong PCO Secretary. Papalitan niya ang hindi pa lang natatagalan, nakatatalaga na PCO Secretary na si Jay Ruiz, yung nasa kanan. Mga kabunyog, mga kababayan. Ang nagiging tanong ngayon, bakit madalas magpalit ng PCO Secretary o PCO Chief ang administrasyon ni PBBM? Mula nang maupo ito noong 2022, nakalima ng PCO Secretary, Press Secretary kumbaga ang ano niyan. Ngayon kasi ang tawag Presidential Communications Office. Pero nung mga panahon ang tawag diyan Press Secretary. Press Secretary. Ito yung in charge sa pakikitungo ng administrasyon sa media, yung mga press releases ng administrasyon, yung pagsagot ng administrasyon sa mga issue, ito yung in charge niyan. Presidential Communications Office Secretary. Ang nakakaintriga, ang maraming nagtatanong, bakit ang bilis? Sunod-sunod ang pagpapalit, hindi tumatagal ang mga chief ng PCO. Yung ibang ahensya o departamento ng gobyerno o ng administrasyon tumatagal naman. Mula 2022 hanggang ngayon, mayroong mga sekretary na hindi pa napapalitan. Mayroon din namang dalawa mula 2022. Pero itong PCO, 5 na. 5 na. Shout out, nanonood sa atin sa Sinansky Dayag sa Davao City, si Ramon Guevara, si Gino Martinez. Sige nga, kayo mga viewers ko, ano sa tingin nyo ang dahilan? Bakit gano'n na lang kabilis? Ang bilis. Kay bilis ng yung pagdating. Pag alis mo'y sadyang kay bilis rin. Samuel Abad, anong tingin mo? Good morning sa'yo. Villegas Margareta, good evening. Gabi sa kanila dyan sa Toronto. Ano kaya sa tingin nyo? Kabunyog Tuti Espiritu. Bakit? Bakit sa loob lamang ng sa loob lamang ng lungkon pa lang ang administrasyon, nakalima ng PCO chief. Ang unang PCO chief, ibig sabihin PCO secretary, ay si Trixie Cruz Angeles. Alam naman natin si Trixie Cruz Angeles bakit pinalitan. Yun, malinaw yun. Siyempre tao ni Duterte yun. At saka kasabay na sinibak yun ni Vic Rodriguez. Ay kasi naman nagsisimula pa lang ang administrasyon ni PBBM. Kung ano-ano ng mga pinaggagawa ni Vic Rodriguez sa ni Trixie Cruz Angeles. Sinibak sila. Kunwari lang, hindi sila sinibak. Kunwari nag-resign. Kunwari lang yun. Pero ang totoo doon, sinibak sila. Pero doon, malinaw ang dahilan. Malinaw ang dahilan doon. Itong si Vic Rodriguez sa si Trixie Cruz Angeles, maraming mga ginagawang hindi gusto ng administrasyon. Kaya nasibak kaagad si Trixie Cruz Angeles. Pagkatapos ni Trixie Cruz Angeles, ang pumalit sa kanya ay si Chieloy Garafil. Si Chieloy Garafil. Yun si Chieloy Garafil medyo tumagal-tagal. Kaya lang nung bandang uli, pinalitan din si Chieloy Garafil, pangatlo, ni Cesar Chavez. Bilang press secretary, PCO secretary, si Cesar Chavez. Di pang-ilan na yon, pangatlo na. Pagkatapos naman ni Cesar Chavez, pumalit na itong si Jay Ruiz, pang-apat. Ngayon nga lang, itong bago, itong si Dave Gomez, pang-5. Yan, nakalima na, no? Pero sa tingin nyo ang dahilan? Bakit kaya nagpapalit ng press secretary? Alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, ang press secretary, ang kapangyarihan yan. Maraming opisina ang nasa ilalim ng PCO. Maraming opisina yan. Yung mga government radio and TV stations, yung mga pag-aaring istasyon ng TV sa karadyo, hawak yan ng PCO. Presidential Communications Office. Kaya halimbawa, yung PTV4, hawak yan ng PCO.
Ganun din yung IBC 13, RPN 9, o yung mga ano, di ba? Intercontinental Broadcasting System, IBS or IBC 13. Oh, tapos yung Radio Philippine Network, RPN 9. Mga nasa ilalim yan ng ano, mga nasa ilalim yan ng Presidential Communications Office. Kaya yung mga TV stations ng gobyerno, under yan sa PCO Secretary. Yung mga radio stations tulad ng Radyo ng Bayan sa buong Pilipinas, ang dami niyan. Sa lahat halos ng probinsya, syudad ay mayroong Radyo ng Bayan. Under din yan ng PCO. Pati Radyo TV Malacanang, tama si Pogi. O, linipat siya Venus, linipat sa Meco. Linipat siya sa Meco, yung sa Taiwan. Ha? O. So, actually, napakamakapangyarihan ng PCO Secretary. Kasi yung mga TV stations, hawak mo yan. Hawak mo yan bilang PCO Secretary. O. Pati yung mga dyaryo na pag-aari ng gobyerno, yung mga iba-ibang ahensya ng gobyerno tungkol sa press, ano? Basta tungkol sa pag-disseminate ng mga information, yan ang trabaho ng press secretary. Bakit napaka-importante ng press secretary? Ang presidente kasi, tinitingnan niyan ang performance rating, satisfaction rating, trust rating. Kaya, kapag ang trust rating ng presidente ay mababa, kapag ang satisfaction o performance rating ng presidente ay mababa, kaagad-agad, ang sinisingil dyan, ang press secretary, yung PCO. Bakit? Paano nyo ba pinapaabot sa publiko ang mga nagagawa ng administrasyon o ng presidente? Di ba? Yun na kaagad yun. Ang dami namang nagagawa ng presidente, bakit bagsak sa survey ang presidente? Ang mananagot dyan kaagad, ang PCO, yung Presidential Communications Office. Kaya, kapag bumabagsak ang trust rating ng presidente, performance rating, satisfaction rating, ang una kaagad niyan na pagpapaliwanagin ay ang PCO. Kasi ganito, bakit naman bagsak sa survey ang presidente? Hindi ba nakakarating sa taong bayan ang mga magbubuting nagagawa ng presidente? So yung pag-disseminate ng mga information ng nagagawa ng presidente, trabaho yan ng PCO. Trabaho yan ng PCO. Kasi gagamitin mo yung mga radio stations ng gobyerno. Gagamitin mo yung mga TV stations ng gobyerno. Pati yung mga press corps. Halimbawa, yung mga media na nagko-cover ng Malacanang. Kailangan maayos ang ano mo doon, pag-handle mo doon. Baka naman yung mga media, yung mga press people na nagko-cover ng mga lakad ng presidente ay negative ang mga balita o sinusulat o binabalita tungkol sa presidente. Ayan, medyo kailangang magpaliwanag niyan. Bakit mas mga negative ang lumalabas na balita tungkol sa presidente? Trabaho yan ng PCO. Pangatlo, yung mga tira ng halimbawa, yung mga atake ng mga Duterte sa administrasyon. Paano mo ba yun kina-counter? Paano mo yun kina-counter or sinasagot? Sa social media, sa mainstream media. Pag nagkomentaryo si Sara ng ganito, anong masasabi mo diyan? Pagko-comment diyan ang Malacanang, ang sasagot niyan PCO. PCO. Ngayon, mukhang yung mga nakaraan maliban kay Trixie Cruz Angeles, si Trixie Cruz Angeles malinaw yun bakit tinanggal eh. Palpok naman yun si Trixie Cruz Angeles, parang si Vic Rodriguez, nagsisimula pa lang, yung agenda nila sa Duterte, yun na kaagad ang inaasikaso. Duterte yun, si Trixie Cruz Angeles. Tapos ang pinagkakaabalahan, social media, yung mainstream media, hindi niya ma-handle ng maayos. Sinibak ngayon si Trixie Cruz Angeles, yun yung una. Si Chiloy Garafil, medyo maayos. Medyo maayos si Chiloy Garafil, tumagal-tagal yun eh. Magaling-galing yun si Chiloy Garafil. Kaya lang, ang problema rin talaga ni Chiloy Garafil, hindi napapataas yung survey rating ng presidente ni Chiloy Garafil. So pumalit si Cesar Chavez. Si Cesar Chavez, inaasahan na baka ito, magaling ito kasi politiko rin yan. Matagal din na politiko. Pangalawa, nasa DCRH yan, si Cesar Chavez. Marami siyang mga politikong hinahawakan. Sila Isko, kasamahan niya ni Cesar Chavez. Magaling si Cesar Chavez sa politika. Kaya lang, nakikita rin
Magaling sa politika si Cesar Chavez, magaling sa media, pero sa social media, mahina naman, wala naman. Palpak sa social media. Yung mga atake kay PBBM, hindi naman nasasagot sa panahon ni Cesar Chavez. So, ipinalit si Jay Ruiz. Ngayon, para may sumasagot sa social media, yan naman ang trabaho ni Claire Castro. Binitbit ni Jay Ruiz. Okay, medyo effective si Yusek Claire Castro. Problema, hindi lang naman social media ang trabaho. Hindi lang naman yung pag-counter sa mga Duterte ang trabaho ng PCO. Malawak ang trabaho ng PCO. Doon na naman namumroblema itong si Jay Ruiz. Parang hindi effective. Kaya pinalitan ni Dave Gomez. Hindi natin alam sino ba tong Dave Gomez na to. Kaya lang, kasi simula pa lang may mga issue na. Halimbawa, si Pia Cayetano, kontra siya dito kay Dave Gomez. Sabi ni Pia Cayetano, kukontrahin ko yan. Appointment na yan ni Dave Gomez. Kasi matagal na nagtrabaho yan sa Philip Morris. Yan ang nag-handle ng media PR work ng Philip Morris. Ay ang Philip Morris, sigarilyo eh. Industriya ng tabako. Sabi ni Pia Cayetano, kukontrahin niya daw kasi napakasama naman ang magiging press secretary ay involved sa industriya ng tabako. Ay ang industriya ng tabako, masamang industriya yan. Parang mga bisyo yan. Bisyo ng paninigarilyo. So hindi daw maganda, sabi ni Pia Cayetano. Anyway, yan lang naman ang medyo matingkad ngayon na issue dyan kay Dave Gomez. Hindi rin natin masyadong kilala yan. Pero matagal yan sa Philippine Star. Ang hindi natin alam, pag alis ba ni Jay Ruiz, masisibak na rin si Yusek Claire Castro? Medyo magre-react niyan yung mga supporters ng administrasyon. Kasi sa tingin ng marami, effective si Claire Castro. Kasi si Yusek Claire Castro ang nakikibardagulan kila Sara. Si Yusek Claire Castro ang nakikibardagulan sa mga DDS. Pag may sinabi si Sara, pag may sinabi sila Harry Roque, pag may sinabi ang mga DDS, kaagad-agad may pang-counter dyan si Claire Castro. Anyway, hindi natin alam kung anong dito. Anyway, sa tanong, bakit nakalimang PCO chief na si PBBM? Ang tingin natin dyan, tingin kasi ng administrasyon, kaya bagsak ang survey rating ni PBBM, kaya mababa ang kanyang trust rating, satisfaction rating, hindi effective ang communication strategy ng Presidential Communications Office. So marami nang pumalit. Huwag na nating pansinin si Trixie Cruz Angeles, si Chiloy Garafil. Okay sana si Chiloy pero hindi effective din eh. So pinalitan ni Cesar Chavez. Ganon din si Cesar Chavez. Magaling ang makitungo sa mga politiko. Pero yung pagsagot sa mga issue laban sa administrasyon, hindi niya rin masagot. Ito ngayong si Jay Ruiz, kasama si Claire Castro. Si Claire Castro okay, pero si Jay Ruiz mukhang hindi eh. So pinalitan ngayon ni Dave Gomez. Ang inaasahan nila dyan, sa pagpapalit na ito, baka naman maging effective na ang presidential communication strategies, maging mapalapit na. Kasi yan eh. Ang mga Pilipino kasi, alam naman natin, ang ugali ng mga Pilipino, ang gusto nilang mensahe, halimbawa kay Duterte, gusto nila kay Duterte kasi si Duterte makamasa. Nagmumura, minumura ang mga oligarkiya, minumura ang mga politiko. Kumbaga, believe yung mga tao, ang galing talaga ni Duterte. Galit talaga si Duterte sa mga kurap, sa mga oligarkiya. Kahit alam naman nating hindi, pero maraming napaniwala si Duterte. Kumbaga nakaka-relate ang mga tao kay Duterte kasi populist si Duterte. Populist. Kumbaga nakukuha niya ang kiliti ng masa. Yan ang ni Duterte. Kahit ngayon na naaresto si Duterte, dinala sa ICC, ang estratehiya na naman ng mga DDS, paawa, di ba? Kumbaga, nakakaawa naman si Digong. Inaresto pa, dinala pa doon sa ibang bansa. Bakit hindi na lang dito? Tapos ang mga mensahe nila, kawawa naman si Tatay Digong. Butot balat na. Yan yung mga yan yung mga mensahe ng mga DDS eh. Nagiging effective ang mga DDS diyan. Ito naman kasi ang problema kasi kay PBBM, si PBBM tahimik, hindi nagsasalita.
O totoo, marami siyang ginagawa, marami siyang accomplishments, pero hindi naman nagko-communicate si PBBM sa tao. Hindi tulad ni Duterte, hindi tulad ni Sara. Talagang halos araw-araw nagsasalita sa tao. Ha? Oh, yan yung ano. Ngayon, dahil ganun nga ang weakness ni Duterte, ni PBBM, parang masyadong mabait, masyadong tahimik. So ang dapat, ang pumupuno ng kakulangan na yan ni PBBM, itong Presidential Communications Office. Ha? O, kaya lang, yun naman ang problema. Yun naman ang problema. Itong Presidential Communications Office, parang sweldo lang yata ng sweldo. Travel ng travel. Ang dami lang nilang mga privileges bilang mga nasa PCO. Pasweldo lang ng pasweldo. Pero yung trabaho nila na iparating sa tao ang mensahe ng gobyerno, hindi nila nagagawa. Si PBBM naman, hindi naman ang style ng leadership ni PBBM, hindi naman yung tipong laging nakikipag-usap sa mga tao, hindi ganoon eh. Si PBBM tahimik, mabait, hindi ganun kila Duterte sa kila Sara, kila Digong. Ang problema, syempre, kailangan makarelate ka sa tao. Paano makakarelate ang tao sa'yo? Kung bihira kang makipag-usap sa mga tao, kung bihira kang marinig ng mga tao. So ang pupuno sana niyan itong PCO, itong Presidential Communications Office. Kaya lang yung mga sekretary nga ng PCO parang hindi naman hirap din sila paano ipaparating sa tao yung mga accomplishments ng gobyerno. Yan yung naging problema kay Sheloy Garfield. Yun ang naging problema kay Cesar Chavez. Yun din ang naging problema kay Jay Ruiz. Kaya papalitan ito ni Dave Gomez. Ang tanong, kumusta naman kaya itong Dave Gomez na to? Maging effective naman kaya ito? Ang problema niyan, kung pati si Claire Castro papalitan nila. Sana hindi. Kasi effective naman si Claire Castro eh. Hindi na nga nagsasalita ang presidente, hindi nakikipagsagutan. Bihira na nga umarap sa tao ang presidente. Hindi nakikipagmardagulan ng presidente. Tapos, ang PCO secretary, ganun din. Tapos aalisin pa si Claire Castro, malaking problema yan. Pag inalis nila si Claire Castro, mamumroblema kasi kailangan talaga ng Malacanang ng tagasagot. Kailangan ng tagasagot. Yung makikipagbirahan talaga. Diyan magaling si Claire Castro. Sana wag namang alisin si Claire Castro. Ang problema lang kasi kay Claire Castro, kasama ni Jay Ruiz nang naupo eh. Ewan ko kung yung designation ni Claire Castro separate kay Jay Ruiz o baka pinakiusap ni Jay Ruiz na bitbitin niya si Claire Castro. Ang problema kung ito ring si Dave Gomez magbitbit ng sarili niyang spokesperson na papalit kay Claire Castro. Wag naman sana. Magaling naman si Claire Castro eh. Magaling naman. At kailangan naman ni Claire Castro, kaya nga galit na galit kay Claire Castro yung mga DDS eh. Kasi si Claire Castro lang ang nakikipagsagutan sa kanila. Kung may sinabi si Sara, pag hininga ng reaksyon si Claire Castro, yun, sasagutin niya yan. Walang pag-aalangan si Claire Castro. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan. Tayo ang nakikita natin, bakit nakalimang PCO chief na si PBBM mula nang maupo ito? Ang tingin ng Malacanang, hindi effective ang mga hepe ng Presidential Communications Office sa pagpapaabot sa publiko ng mga accomplishments ng gobyerno, ng Pangulo. At hindi rin nasasagot ang mga issues laban sa administrasyon. Kaya, bababa ang trust rating, satisfaction at survey rating ng presidente. So kaya, sana itong ilinagay na bago ay effective na. At saka sana, wag na ring palitan si Claire Castro. Dapat i-retain yan. Kung nga, hindi naman ako loyalista ng Marcos. Hindi naman ako loyalista ng administrasyon. 'Di ba? Pero pag nakikita kong tama, pinagtatanggol ko. Ako na mismo tumutulong na ipaliwanag sa tao. Tama itong gawin na to. Pero pag mali naman, sasabihin ko, ito hindi maganda ito sa ginawa ng presidente, ng pangulo. Sana ganun din ang spokesperson ng pangulo, ng presidente. Dapat maging effective. Sa ngayon si Claire Castro 'yon. Pero dapat mismo yung press secretary mismo magaling din. Magaling din talaga sa tao. Magaling sa tao. Kasi ang mga Duterte mahilig mambudol, mahilig Si Sara Duterte, si Digong madrama, pawa effect. Di ba yung may mga ano-ano pa. May mga butot balat pa. May mga huling habilin pa, di ba?
magaling sa ganun ang Duterte. Si Sara, si Digong. Ha? Sabi ni Mr. Information TV, paano? May ambisyon ka maupo sa government? Paano daw? May ambisyon daw tayong maupo sa government? Yan lang. Mas okay na ako dito sa ginagawa kong ito eh. Ha? Oh, ako, hindi naman tayo, ha? Hindi naman tayo hawak ng Malacanang, hindi rin tayo bayad ng Malacanang, pero tumutulong tayo na ipaliwanag ang mga programa ng gobyerno na sa tingin natin tama naman. Yung mga stand, policies ng gobyerno, patakaran na tama naman, pinagtatanggol natin. Kaya lang, si PBBM talaga kasi hindi effective. Hindi siya yung tipong makikipag-usap sa mga tao na tulad ni Duterte, tulad ni Sara eh. Diyan magaling sila Digong, saka sila Sara. Magaling mambudol. Tapos yung mga DDS pa, matindi rin ang kanilang mga vloggers, mga trolls, yun. Yan ang kailangang i-counter. Ha? Okay? Sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.